Hello everyone. At ngayon naman, magtuturo naman ako about sa multiplications or sign operators. Diba? So, kunwari, kapag same sign na i-multiply, kunwari positive times positive is equals dapat positive. Tapos, negative times negative is equals positive pa rin kasi parehas lang naman yung sign na yun. Pero, ta-times mo pa rin. Pag tinimes mo yun, magiging positive. Then, negative times positive is equal to negative. So, ituturo ko naman kung paano kinukuha yun. Paano nangyayari yun. Then, sa addition naman and subtraction, pagka si highest number is negative, tapos smallest number is positive, ang sagot dapat ay negative. Okay, pagka highest number is positive, lowest number and negative, ang sagot dapat is positive. Kasi positive yung highest number. So, tuturo ko sa inyo ngayon yung about on. So, teka. So, ayan. So, meron dito nakasulat, same sign, add and keep, different sign, subtract. Keep the sign of the highest number and it will be exact. Actually, itong kantang to is, ano yan, kanta yan, na kung saan natutunan ko pa nung high school ako. So, ganito yan siya. Same sign, add and keep, different sign, subtract. Keep the sign of the highest number and it will be exact. So, applicable yan sa addition, subtraction, multiplication, and division. Pero dito muna tayo sa addition and subtraction. So, kunwari daw, subtraction, negative 9 plus 3. Ano muna ang ano? Dito tayo sa may different sign subtract. Different sign subtract. Dito, ang mataas is 9. Tama po ba? Ang sign ni 9 is negative. Tama, negative. So, ang gagawin natin, dapat negative siya. Okay? So, ngayon, nakuha na natin tong sign na to. I-minus natin itong si maliit sa malaki. So, maliit sa malaki. Ilan? Ang 9, bawasan mo ng 3, 6. I-minus mo naman sila. Kapag nakuha mo na yung sign ng pinakamalaki na number, i-minus mo na sila. So, again, dito natin, kunwari naman, is 6 minus minus 4. Kasi positive to, ito ay negative. So, anong mataas na, na sign? Na number? 6. Anong sign ni number 6? Positive. So, magiging positive dapat ang sagot. Karaniwan, pag positive, hindi na yan sinusulat. Pero ngayon, isusulat muna natin. Positive dapat ang sagot. So, 6 minus 4, magiging 2. Okay? Positive 2. So, isa pa. So, kumari, 12 negative 15. So, 12 minus 15. So, ano ang pinakamataas sa dalawa? 12 or 15? Siyempre, yung 15. Dahil mataas yung 15, anong sign ni 15? Negative. So, dapat, ang sagot mo ay negative. So, ngayon, i-minus down natin si malaki, si maliit dun sa malaki. So, i-minus natin, ilan? 15 minus 12, magiging 3 na lang. Diba? Yung 15, bawasan mo ng 12, magiging 3 na lang. So, ganun lang siya kadali sa addition and subtraction. Sa same sign naman siya, dito sa same sign, 2 plus 2 is equals 4. Madali lang naman ang addition pag same sign. Okay? Pag parehas naman, negative 7, negative 3. Magiging, parehas sila, ikikip mo yung sign, anong nila, sign nila, parehong negative. So, negative, then, ipo-plus mo sila, 7 plus 3 is 10. Ganun siya. Okay?
So, kunwari, meron pa uli. Negative 4 minus, sabihin natin 5. So, ang unknown neto, parehas pa rin negative. So, ang gagawin natin negative. Okay, parehas kasi silang negative. Then, 4 plus 5 is equals 9. Ipo-plus mo na lang sila. Okay, kasi parehas sila. So, word, same sign. Pag same sign, i-add mo lang. Pero pag different sign, susubtract mo katulad na ng ginagawa dito. Okay? So, ganyan lang siya kadali sa subtraction. Okay? Hindi now? Ngayon naman, balik-balikan nyo lang to. Pag hindi mo maintindihan, balikan nyo lang ulit yung video. Kung ano yung hindi nyo maintindihan. Kung paano. Kung ganyan, balik-balikan nyo lang. Kung nabibilisan kayo, ano nyo lang, balik-balikan nyo lang. Okay? Ngayon naman, dako naman tayo sa multiplication. Sa multiplication naman tayo. So, sabi sa multiplication, positive times positive is equals positive din dapat. Negative times negative is equals positive pa rin dapat. Pero pag positive times negative, at sagot dyan, negative dapat. So, pag same sign, katulad nito, ito, magkaparehas na sign, sa times ang parehas ng sign, positive dapat ang sagot. Pero pag magkaiba, or di kaya negative times positive is equals negative pa rin. Pag magkaiba ang sign mo, kunwari ang positive numbers, itinames mo sa negative numbers, negative dapat ang sagot doon. Sample. Sige. Kunwari, meron tayong 3 times 3. Ang sagot dyan is 9. Positive siya. Bakit? Same sign sila. Positive, positive, positive din dapat. Kunwari naman, negative 3 times negative 3 is equals 9 pa rin. Parehas silang negative, yes. Kaya dapat yung sagot nila sa product is positive. Okay? Pero, kapag negative 3 times 3, dahil magkaiba sila ng sign, dapat negative na rin ang sagot. Negative 9. Okay? So, ganyan siya kadali. So, kunwari, ano natin? Isa pang sample. 2 times negative 3. 2 times negative 3. So, dahil magkaiba sila ng sign, ang sagot dapat negative. 2 times 3, 6. So, negative 6. Kapag positive, ano naman? 3 times 3 is equals, yun na nga. So, ulitin natin yung sample. Baguhin natin yung sample para na maibasa nyo. 4 times 5 is equals 20. Positive kasi parehas silang positive. Then, 6 and negative 6, ayan, lagyan natin ng negative, times negative 7 is equals positive 42. Positive. Okay? So, yan yung paraan para paano mag-times sa mga signs na to. So, pag nalilito ka sa mga signs, kunwari, negative, times mo sa positive, balikan mo lang to. Pag negative times negative, balikan mo lang din yan. Okay? So, tandaan mo, ito yan. Kapag positive times positive, positive dapat ang sagot. Pag negative times negative, positive pa rin dapat ang sagot. Pero pag magkaiba, negative na yan. Okay? Sa division naman tayo. Ito ay addition.
Yung dito, addition and subtraction. Ito naman ay multiplication. Sa division naman tayo. Actually, sa division, parehas lang ng multiplication. Kung paano ginagawa to. Okay? Kunwari, negative 4 over negative 2 equals, dapat ang sagot dyan, magiging positive na. Kasi kapag parehas sila ng sign, magiging positive siya. Okay, magiging positive. Karaniwan, pag positive, hindi na sinusulat yung yung sign na yan. So, positive, ilang 2 ang meron sa 4? 2. Positive 2 ang sagot. Paano naman kapag negative 4 yung isa, tapos 2 lang naman to? So, different sign. Okay, different sign. Ito yan. Pag different sign, subtract. Ang sagot dapat, subtract. Ilan tuli ang meron sa 4? 2. Okay? So, ganun din sa may kapag parehas na positive. So, 4 over 2 equals, so, 4 tapos 2, dapat, parehas silang positive, dapat ang sagot mo ay positive din. Positive 2. Okay? Ayan po, positive 2 din dapat. So, kapag nahihirapan kayo, balik-balikan nyo lang to. Balik-balikan nyo lang to mga operations na to. Actually, malaking tulong yan sa mga nagsisimula palang matuto sa mathematics uli. Okay? Yung lalo na sa algebra, sa mga basic, trigonometry, geometry, ganyan. Pag naintindihan nyo ang daloy na tinuro ko last time na MDAS at saka yung daloy ng mga ganito, magiging madali lang sa inyo ang mathematics. Though, magkakaroon na kayo ng basic knowledge ulit sa mathematics. Okay? So, ayan. Maraming salamat. So, ayan. Maraming salamat. Hopefully, may natutunan kayo sa itinuro ko ngayon na about mathematics, basic mathematics. Sobrang madali lang naman talaga ang matutunan yung basic na mathematics. Kaya lang naman din talaga nahihirapan yung ibang mga estudyante sa mathematics dahil nakalimutan nila yung mga basic natin. So, sabihin na natin na, ayun, dali-dali lang naman ng basic. Pero pag yan, hindi mo pinractice, mawawala po yung basic knowledge mo sa mathematics. So, ngayon, i-refresh nyo lang din uli yung mga basic knowledge niyo about mathematics para pagdating sa kahit anong hirap ng mathematics na yan, trigonometric na yan, pag alam niyo yung basic knowledge, yung foundation ng mathematics, magiging madali lang talaga sa inyo. So, di ko naman sinasabing magaling ako, marunong ako, ganyan. May knowledge lang naman talaga. Kaya nga, hindi ko sinasabing mahirap ang mathematics. Hindi ko sinasabing madali lang din, sobra. Hindi. Dahil confident ako na may alam ako sa mathematics. Kapag sinasagutan ko nung college ako or nung high school ako yung mathematics, hindi ako ganun nahihirapan. Talagang mabilis ko lang din mag-guess. Kasi, alam ko yung basic. So, ganun din dapat sa atin. Alam din dapat natin yung basic ng mathematics para hindi ka mahihirapan. Kaya bumabalik tayo sa MDAS saka sa operators. Okay? So, hopefully, comment below kung ano yung mga gusto mo pang matutunan sa mathematics. Okay? So, share and comment nyo itong video nito. Okay? Thank you. Maraming salamat.